Nai-even out din yung skin tone. Wala na talagang bakas. I love that. Ito yung pwede kang mameke talaga. Uy, ang galing ah. Sobrang pink pala niya. Okay. Wow, nice. Ang ganda. Okay, ano yan? At may buo. Candy talaga to. Oh, I cannot. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Today, meron tayong bagong itatry. Actually, hindi na siya bago for me, but bago yung packaging and wala pa ako ng ganitong packaging and meron silang new shades. Lucky Beauty. We have the Angel Skin Veil. We have the Serum Concealer. Isuswatch ko sa inyo yung bagong shades. And Airy Blur Powder. So, yan yung mga itatry natin. Wala ako nung setting spray. Unfortunately, hindi kasama sa PR yung setting spray. Pero okay lang yan. So, kung ano meron tayo ngayon, yun yung ating itatry. Gel Splash Collection ng Lucky Beauty. Mag-swatch muna tayo, okay? We have Cashmere and Macadamia. Nagawa ko na ng first impression review to dati and I liked it. Ang ayaw ko lang is yung packaging nila. Pero good thing, I think last year din sila nagpalit ng packaging. Pero ito yung first time na makakahawak ako ng bagong packaging nila. And ito, meron din siyang pump. So, this is Macadamia. Ay, ang ganda ng pagkaka-cool tone nito. Parang shade ko siya, no? Parang nasa gitna siya ng pagiging watery at thick. So, sakto lang siya. So, this is Cashmere. Macadamia Light True Cool and Cashmere Medium True Cool. Pareho silang cool tone. Medyo maitim sa akin si Cashmere. So, dun tayo kay Macadamia. Or, pwede ko siyang gamitin as in yung dark dito sa side na to and then yung light dito. Let's do that. But first, swatch din natin yung mga serum concealers dito. Alam nyo guys, favorite ko to. Until now, I'm so happy may mga bago silang shades. Meron na rin silang peachy shades which is perfect. Lalong-lalo na kapag nagtatago kayo ng mga pimple marks, ganyan. Dito muna tayo sa peachy shades. Let's start with Peony. Fair, Medium, True Peach. And then this one is Apricot. Medium, Deep, True Peach. Look. So, yan yung dalawang peachy shades. And let's swatch the other shades. This one is Macadamia, which is the same. Light True Cool din siya. And then Cashmere is Medium True Cool. Pang spot conceal, I will choose Cashmere. Macadamia, gagamitin ko sa under eye area ko. And I will also use Apricot para takpan yung mga blemishes ko dyan sa baba. Okay, nakapili na ako ng shades. Let's bura-bura this. Mag-apply muna tayo ng sunscreen. Ang gagamitin ko is Lux Organics PDR and Cera Soft Glow. I've been loving this kasi na-minimize na yung aking routine kasi moisturizer and sunscreen na siya and serum. So, may mga added benefits. I love it. Pag mga ganito consistency, especially skin tint, mas gusto ko Blendy Puff yung ginagamit. It's back in stock. Kung wala pa kayo nito, guys, wala pa itong 100. So, ano pang hinihintay mo? Link sa description box. Macadamia, Blendy Puff. Let's apply. Like I said, sa middle siya ng face. As you can see, very sheer lang siya. So, nakikita pa rin yung skin. Pero nakikita nyo na ginagawa niyang radiant. Nai-even out din yung skin tone. And then, let's get Cashmere. Siya naman yung sa edges na aking face. Yung normally nilalagyan ko ng bronzer. So, yeah. Kasi hindi ako makapag-decide which shade. Kaya, gamitin natin pareho. Ang ganda ng coverage na. Parang hindi ko na kailangan yung concealer. Natakpan niya agad yung aking blemishes sa baba. Then, syempre yung neck, don't forget. Once applied, it has this dewy finish sa kanya. So, hintayin mo lang mag-set yan. Medyo matagal siya mag-set, pansin ko ha. Mas glowy siya than I can remember nung tinry ko siya nung first time. I'm not sure. Feeling ko nakatulong din naman kasi yung ginamit ko na sunscreen which is soft, may soft glow talagang atake. But yeah, sobrang dali niyang i-apply, sobrang daling i-blend, kaya perfect talaga siya pang everyday. And for a skin tint, grabe ang coverage nito, maganda. Hindi ko na kailangan maglagay ng concealer, sa totoo lang eh. Ang dami kong blemishes dyan sa baba. Pero tatakpan pa rin natin yan. Let's move on dun sa serum concealer. Let's try yung Apricot. Ang kinakabahan lang ako dito is baka hindi siya magtagal considering it's a serum concealer. Mas nag-work sa akin yung serum concealer as under eye area concealer, yung pang brighten ng under eye area. Pero let's see kung effect din siya as spot concealing and corrector. Di ako maglalagay sa under eye area guys ng peach, okay? Kasi wala naman akong dark under eye. Yun, konti lang yung nilagay ko. Pero hayaan lang muna natin siyang ma-marinate dyan. And then, let's get Macadamia. Siya yung gagamitin ko sa under eye area. Pag in-apply mo siya, ang lamig niya. Very relaxing sa true lang. And then, let's get the Blendy Puff. Blend. Lagay din ako konti here.
sa nose. And let's blend that. Blendan natin to. I'm just using my fingertips. Si Cashmere yung perfect na pang spot conceal for me. Hindi ko na nga makita yung sa spot conceal ko. Natakpan na siya nung skin tint. Oh, that's nice. Wala na talagang bakas. Nakikita nyo? Kaya gustong-gusto ko tong serum concealer na to kasi sa under eye area, hindi siya nagka-crack, hindi siya nagka-crease sa akin. Kaya medyo kinakabahan ako kung paano siya magpe-perform as spot concealer. So, let's see. Usually kasi pag spot concealer, gusto ko yung medyo thick. Grabe yung shade match, ano? I love that. Ito yung pwede kang mameke talaga na parang skin ko lang yan, guys. Oo. That's my skin. Hindi halatang may nilagay ako dyan, diba? Pero, try na natin tong Airy Blur Powder. Kailangan ko na mag-set. So, hindi ako mag-set with setting powder, though gusto ko talaga yung mga loose na setting powder. So, ito yung tatry natin today. So, ito yung pinaka-review. Kasi na-try ko na yung skin tint at saka yung serum concealer. So, ito yung pinaka-bago nila na I haven't tried na siya lang. Pasado kaya siya sa aking oily skin. Ay, ang cute. Okay, very compact. Maliit lang siya, guys. Ayan lang siya. Very simple. So, nandiyan pa rin yung naka-embossed na logo ng Lucky Beauty. Kaya siya compact kasi yung foam nandito na siya, oh. Oh! Ayun, ang cute! Meron pala siyang ganito. So, pwedeng i-move mo lang siya. Oh, ang galing ah. Pwede ka pa rin manalamin. Okay, ang shade na meron ako here is translucent. Let's set this face. Ngayon pa lang nakikita ko, kinakain na kagad ng ilong ko yung skin tint and the concealer. Andyan din sa talukap ko, guys. Ayun. So, ayan. Very matte na yung aking face. Tapusin ko na yung entire makeup ko and I will be back. Makeup is done. Parang feeling ko ang powdery ko. Sa totoo lang. Sayang wala yung setting spray, ano. But anyway, it looks good. I look good. Yun ang importante. Nung ina-apply ko yung blush ko, yung bronzer ko, wala akong problema. It looks nice. It looks fine. Kahit na meron akong mga visible pores dito, alam nyo, hindi nagsettle sa pores ko. It looks very fine actually. And parang filtered yung aking face right now, sa totoo lang. The Gel Splash Collection ng Lucky Beauty. Let's try them out. So, it has gel water formula daw. Long-lasting, lightweight, buildable, multi-use. Pwede siya sa lips and sa cheeks. Ay! Naglagay na ako ng blush. Oh, pero okay lang yan. Maliit lang siya, guys. It looks cute. Ayan yung applicator niya. Very simple. So, ito si Jamie. Oh, sobrang pink. Sobrang pink pala niya. Okay. A bright lavender stain daw to. Let's see. Alam niyo yung lips na candy, ganun yung lasa niya. Ang yummy! Yan talaga yung first impression ko. Siyempre, no? Diba? Ang sarap mag-apply ng something na yung merong patickle sa senses. Ayan. Jammy. And yes, nag-iiwan siya ng stain. Siyempre, lip and cheek stain nga siya, guys. Oo. Si Honeymoon ay soft mauve stain daw. Wow, nice! Ang ganda! Mahilig ako sa ganyang shade. Obviously. Ah! Ang ganda ng shade. I love it. Ay, ano yan? At may buo. Looks very natural. Kaso parang may nakikita ako namumuti. Dahil ba sa foundation ko? Kasi naglagay ako ulit. Huwag kayong mag-alala. I-wear test ko to para makita. Kasi yun yung mga problema natin sa tint, no? Lalo na mga lip and cheek stain. Parang sometimes may mga formula nagpuputi. Pero itong si Honeymoon, napakaganda ng shade niya. Ito yung Barely There na lip stain. Lifeguard, a wearable red stain. Ito naman red. Ang sarap niya talaga, guys. Candy talaga to. Alam niyo, one thing na na-notice ko sa kanya, hindi mahirap i-blend sa labi. Hindi siya nagsasettle sa lines lang or dito lang sa loob. Wearable red stain talaga to. Matingkad siya on swatch, pero pag nilagay mo na siya sa labi, alam niyo yung parang nag-tone down siya. Next shade is Skinny Dip Brown. Yung shade range niya, I think yun yung pinaka nagustuhan ko. Parang may entry sila sa lahat ng type of mabentang shades talaga. We have mauve, may red, may brown, creamy beige stain naman tong si Skinny Dip. Guys, namumuti nga siya kapag nasamahan ng foundation. Kung ganyan yung problema nyo, feeling ko foundation yun, guys, ha? Pag meron kayong mga namumuti sa lips. Okay, let's apply it again. Yan. That's better. May mga nababasa akong from time to time, yan daw problema nila sa mga lip and cheek stain. Huwag kayong maglalagay ng foundation sa lips. Okay? Unless matte siguro na lipstick yung gagamitin mo. Depende sa formula. Pero it won't work with gel-like stains. With gel-like products like this one. I like Skinny Dip. Sheer brown stain naman itong si Surf's Up. Mahilig sila sa brown na, napansin ko lang. Oh, ayan talaga yung brown. Ang dali niya i-apply, guys. Yun yung napansin ko talaga sa kanya. Kahit nabugbog na yung labi ko, and usually kapag ganyan, talaga magdadry na yan. Surf's Up. So, I'm torn between Skinny Dip
and Surf's Up. Parehong bagay sa akin, pero mas red. I mean, leaning towards red si Surf's Up. Yes, I know may stain na yung aking labi, pero last shade na tayo. Okay, last shade we have Punch is a neutral pink stain. Oo nga, sheer nga. Sana makita pa rin siya on my lips. Let's see. Kasi nag-iwan na talaga ng stain yung iba, guys. Pag tinignan kasi siya on swatch, parang sobrang tingkad niya, pero girl, wearable pa rin siya. I'm in my 40s, pero masusuot ko pa rin yan kahit na ganito ka pink yan. Tingnan nyo. So, I'm wearing Punch. So, ito na yung susuotin ko for the entire day. Okay naman yung look natin. Yung foundation looks good. Medyo shiny na yung aking cheeks. Sabi ko sa inyo, kahit hindi na ako mag-highlighter dyan, talagang palaban yung cheeks ko. Meron siyang built-in na highlighter. It's now 12:19. Tingnan natin kung anong performance niya throughout the day with my very, very oily skin. Okay. Ito siya on natural lighting. Te. It's now 2:39. And this is my face. Alam niyo, sa totoo lang, parang mabigat siya. Feeling ko yung sa powder. Yung powder, parang hindi siya okay na pang set na asin siya. Kasi parang makapal. Sa akin lang naman, or parang feeling ko malagkit ako. Pero, ano sa itsura? Sa itsura, anong itsura? Sa itsura! I mean, sa appearance, anong itsura? Kasi parang feeling ko, medyo heavy siya. Tignan natin pag-blot tayo. Considering ilang oras na rin, tsaka hindi ako gumamit ng loose setting powder and setting spray. Yan pa lang yung oil na nakuha. Pero yung feeling, medyo mabigat talaga yung powder. Sa akin lang I don't know. Mag-reapply tayo. Parang feeling ko, bilis matanggal nito. To think na nag-swatches pa tayo, ang bilis siya matanggal. Buti na lang dala ko siya. Punch. I am back, guys. It's now 6:25. Actually, ito na yung pinaka-final update ko. Alam nyo, I didn't like it. Ang logkit niya. Tsaka parang ang bigat-bigat ng mukha ko kanina pa. Isang beses lang naman ako nag-blot. Duda ko talaga, ito. Ang bigat niya. Don't get me wrong, ang ganda niya, diba? Yun nga lang yung pakiramdam. Alam niyo yung parang nanlalagkit ako kanina pa. So, let's blot. Kaya mas bet ko talaga yung loose setting powder kasi tingnan nyo naman, ang bigat talaga nyo sa face. Ngayon, binlot ko yung face ko. Ayan, wala akong na-feel na malagkit. Pero once na mag-start na naman mag-oil, parang, I cannot. So, try natin. Tsaka nabubura yung blush ko. Siguro dahil nga sobrang, you know what? Sakto naman, nabura yung blush ko kasi gusto kong hindi ko pala nilagay ito, sa cheeks. Ang bango niya talaga. Pero tingnan natin kung ano itsura niya as cheek tint ng siya lang. Naku, lalong maglalagkit yung pisngi. Buti na lang pala talaga. Kasi, eto, yan. Naglagay ako ng isa pang malagkit. Parang feeling ko cannot be talaga. And it doesn't show up. Kahit maglagay ako, teka nga, maglagay nga tayo, parang wala akong nakikita. Meron naman, guys. Meron. Kaso, kung carry nyo yan, yung merong may something, medyo may lagkit ng konti. Pero talagang, ayan, si Punch wala. So, hindi siya pwede sa cheeks. Sa totoo lang. Hindi rin siya tumagal sa labi ko. Guys, tingnan nyo. Nag-swatches pa tayo niya na. I re-applied. Sobrang sheer lang kasi nito. Pero kahit na, kailangan tumagal siya, diba? Kaya nga stain na eh. This one is a pass. Kasi talaga sa true lang, in-expect ko dyan sa stain na yan, talaga mag-sustain siya. Kasi hello, stain nga, diba? Kasi kung papipiliin mo ako lip tint or lip stain, ano mas long-lasting sa kanila? Lip stain, diba? Ang ganda ng shades niya. Yun nga lang talaga, yung longevity and parang ang bilis lang talaga niya matanggal. Yun lang. So far, etong powder, pasa ko dun sa powder. Pero definitely, yung serum concealer and yung Angel Skin Veil, panalo sa akin. So, this one is a pass. This one, also a pass sa akin. So, yeah! Yun lang ang aking thoughts. Next time na gagamitin ko itong dalawang to, I will make sure na mag-set with powder, knowing I have very oily skin. Alam ko, ginawa ko na rin to dati. Hindi pa ako natuto na talagang hindi ako pwede ng ganito lang. Talagang pang loose setting powder ako. So, sa mga baguhan sa makeup, yung mga nag-experiment pa lang sa makeup, kung ganun yung nararamdaman nyo and ganito ang ginagamit nyo until now, try nyo loose setting powder kasi talagang game changer ang loose setting powder, okay? Especially for oily skin. And ito ay based on my experience, swear,
Talagang hands down, loose setting powder ang magiging best friend ng mga merong oily skin. Ayun lang guys, let me know your thoughts if you have tried this. Ito lang naman yung aking experience. Kung meron kayong request na gawa natin ng review for our next one, please feel free to comment down below. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe para lagi kang updated. Turn on the notification bell. So ayun lang, thank you so much and I will see you again on my next one. Bye! The ecstasy, the finer thing you keep from me.